makipagkulitan. So ayun po guys, nagkakagulo na po tayo ngayon dito. Nakikita po natin. Hi everyone! So ayun na po, may mga bisita po kami. Andito po ngayon. Makipagtawanan. At minsan, makipag-iyakan. Lagyan na ng gamot. Kanina umiyak si Gian, sabi niya, Ama, tanggapin mo ang kapalaran ng iyong ama. Sa Papa Dudut Family YouTube channel. Subscribe na! Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Vina, isa sa mga loyal subscriber mo dito sa YouTube at sa Spotify. At matagal ko nang gustong sumulat sa inyong programa. Sumulat po ako para i-share sana sa inyo ang naging karanasan ko sa pag-ibig. Sana'y magustuhan niyo po ito. Papa Dudut, isa akong fashion designer. As of this moment, nagtatangka pa lamang akong gumawa ng marka sa fashion world. Umaasa ako na isang araw ay makikilala po ako bilang isang magaling na fashion designer sa Pilipinas. Pero matagal na ako sa industriyang ito. Katunayan ay nagsimula ako bilang mananahe sa edad na 16 at simula noon ay lumikha na ako ng mga obra. Nagsimula sa paggawa ng mga simpleng damit hanggang sa nag-design na ako ng cocktail dresses, evening gowns hanggang sa mga damit na pangkasal. At sa edad kong 20 years old ay naging kilala na ako sa lugar namin bilang budget-friendly na mananahe. Gumawa ako ng mga wedding gowns na abot kaya at mga nirerentahang evening gowns na para sa mga beauty pageants at Santa Cruzan. Samantala sa edad kong 24 ay natagpuan ko ang inakala kong true love, si Ryan. Dahil sa pag-ibig niya sa akin ay lalo akong na-inspired gumawa ng mga evening and wedding gowns. Katunayan ay nagsimula akong magdisenyo ng pinapangarap kong isuot na wedding gown sa dream wedding namin ni Ryan. Na matapos ang pagdidesenyo ko ay ipinakita ko ito kay Ryan at nagsuggest siya ng kaunting tweaks and suggestions na nagustuhan ko naman. Nang ma-finalize ang aking disenyo ay agad ko na itong ginawa. Halos isang buwan kong tinahi ang wedding gown na yon at nang matapos ko ay marami ang nagandahan dito, lalo na si Ryan. At habang naghihintay ako ng marriage proposal kay Ryan ay pansamantala ko munang isunuot ang wedding gown doon sa mannequin, hindi para iparkila kundi para ipagmalaki sa lahat. Nang magtatanong na yon ang susuotin ko sa pinaka-espesyal na araw ng buhay ko. Marami ang humahanga sa gawa ko, lalo na ang mga bride na nagpipilit bilhin ng gown, subalit lahat sila ay nabibigo dahil hindi ko yon ibinebenta sa kanila. Hanggang isang araw ay nakatanggap ako ng tawag mula sa probinsya kung saan ay nakatira ang boyfriend ko. At nagulat ako sa binalita mismo sa akin ng ina ni Ryan na naaksidente daw ito at hindi na umabot pa sa ospital. Doon gumuho ang mundo ko, Papa Dudut. Nawala ang kaisa-isang lalaking inspirasyon ko sa pagtatahi ng gown. Masakit isipin na yung araw-araw kong inspirasyon ay nawala na.
Kaya simula noon ay tila nawala na ako ng ganang gumawa ng bagong wedding gown. At sa tuwing napapatingin ako doon sa wedding gown na ginawa ko ay napapaiyak na lamang ako. Kasi hindi ko na yon masusuot sa dream wedding ko. Samantala isang araw ay may dumating sa shop ko na isang bride na nagbabalak bumili ng wedding gown. That time ay may mahigit na 20 wedding gowns akong nakahanda na. Pero yung wedding gown ko para sa aking dream wedding ang hindi ko binebenta. Pero sa lahat ng creations ko na inoffer sa kanya, wala siyang nagustuhan maliban sa wedding gown na para sana sa akin. Ito talaga ang gusto kong gown. Miss, pwede bang ito na lang? Pamimilit ng bride sa assistant kong mananahin na si Rita. Hindi po talaga pwede ma'am kasi yung gown na yan ang gagamitin ni Miss Vina sa kasal niya. Aniya. Ganon? Sayang naman. Mukha naman kasing kasya sa akin. Kahit magkano po ang presyo niyan, kukunin ko yan. Yan ang gusto kong gown na suotin sa kasal ko. Insist ng bride sa amin. Sige na Rita, ibigay mo na yan. Wala na rin naman akong paggagamitan yan. Maluha-luhang salaysay ko. Naku ma'am, umiyak na naman tuloy kayo. Mabuti pa nga sigurong mawala na sa paningin ninyo yung gown na yan kasi every time na makikita nyo yan, lagi nyong naaalala si Sir Ryan. Pabulong na sabi pa ni Rita sa akin. Samantala nang umokay na ulit ang pakiramdam ko, ay hinubad ko ang gown sa mannequin. Ma'am, ingatan niyo ang gown na ito kasi ito ang simbolo ng aking wagas na pag-ibig sa mahal ko. Sana ikaw ang pinakamagandang bride sa araw ng iyong kasal. Sabi ko na lamang sa bride at nagpasalamat siya sa akin, magandang babae at napakagwapo ng groom base sa pinakitang picture sa amin ng bride. Aaminin ko papadudot na lihim akong nakadama ng inggit. Mabuti pa kayo may forever, week ako sa client namin. Mamayang kaunti ay dumating ang groom sa panahian namin. Yun pala ay pinauna lang pala niya ang bride at ang nanay nito para makapili na ng wedding gown na bibilhin. Nang sabihin naman ng bride na nakapili na siya ng gown na susuotin at ipinakita yon sa fiancé niya ay nagustuhan naman ito noong lalaki. Nang maiayos na namin ang gown at maibigay sa aming kliyente ay nagsalita ang bride. Don't worry, pagdarasal namin na sana ay magkaroon ka rin ng forever, ang wika niya. Maraming salamat ma'am, ang sabi ko. Tumingin naman sa akin ang groom at ngumiti. Siyempre ay gumanti rin ako ng ngiti at masaya silang nagpaalam sa akin. Samantala sa mga information na sinabit nila sa amin ay nalaman ko ang pangalan noong couple ay Maridel Esplana at Mark Japet Esguerra. Tapos ay biglang nag-flash ulit sa aking utak ang itsura ng groom at aaminin kong napahanga niya ako. Sino ba naman ang makakalimot sa kagwapuhang taglay ng lalaking yon? Kung iahambing siya sa artista ay malaki ang resemblance nila ng younger version ni Richard Gomez. Pero agad kong winaksi ang aking paghanga sa lalaki dahil ikakasal na siya sa lalaking pinakamamahal niya. Lumipas ang isang buwan at nagkaroon ako ng panauhin sa aking patahian. At laking gulat ko nang makita ko ang lalaki, ang groom ng bride na bumili ng wedding gown ko. O sir, kumusta na po kayo? Takang tanong ko nang maabutan ko ito sa may sofa. Tumango lamang ang lalaki bilang tugon at napansin ko ding malungkot ang mukha nito. At malaki ang ipinagbago ng itsura nito sa itsura noong una ko itong makita. Mahaba na ang balbas nito ngayon at malalaki ang eye bags. Kumusta yung kasal ninyo? Asan nga pala si Mrs.? Sunod-sunod na tanong ko sa hindi makapagsalitang lalaki. Napakamot ito sa batok bago nagsalita. Actually pumunta ako dito para ibalik sa iyo ang wedding gown mo. Umpisa nito. Nagtaka naman ako. Ibalik? Bakit? Ayaw ba itong itago ni Mrs.? Di ba't binili nyo na yan? Bumuntong hininga ito bago nagsalita. Umurong si Maridel sa kasal at walang kasalang magaganap. Bago ang aming kasal ay nalaman kong buntis siya at hindi ako ang ama. Hindi naman ako nakakibo sa aking natuklasan.
Baka sa mukha nito ang lungkot na nararamdaman at hindi ko alam kung dahil ba sa kabiguan o dahil sa pagkapahiya sa naudlot nitong kasal. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magre-refund. Ibabalik ko lang ito sa iyo kasi nasabi sa akin ni Maridel na ito dapat ang wedding gown na isusuot mo sa kasal mo. Kaso ipinilit lang niyang bilhin yon sa iyo, ang sabi pa ng lalaki. Sige, akin na. Anyway, ano ulit ang name mo? That time kasi ay nawala na sa isipan ko ang pangalan ng lalaki sa dami ba naman ng mga bride at groom na pumupunta sa amin pagkatapos nila. Agad namang sumagot ang lalaki. Mark Japet Isguera, pero Mark na lang ang itawag mo sa akin. Ikaw? Vina, sagot ko naman sa kanya. Pagkatapos ay inabot na ni Mark sa akin ang gown. Binuksan ko ang kahon at maluhaluhang pinagmasdan ito. Naalala ko ang namayapang nobyo ko. Maswerte pa rin si Mark kasi kahit niloko siya ng girlfriend niya ay buhay naman ito at pwedeng maging masaya sa piling ng iba. Samantalang ang boyfriend ko ay kailanman ay hindi ko na makikita pa. Kung alam ko lang na may kamalasan ng gown na yan, hindi ko yan ipapabili kay Maridel. Nadamay pa yung kasal ko. Saad nito sa seryosong tinig. Nasakta naman ako sa sinabi ni Mark na malas ang gown kaya napasimangot talaga ako. Pero hindi ko rin maitatanggi na baka nga malas kasi simula nang natapos ang dream gown ko ay namatay naman si Ryan. Kaya hindi na lamang ako kumibo kahit na may halong paninisi ang sinabi ni Mark tungkol sa gown na gawa ko. Napansin naman ng lalaki ang pagsimangot ko. Kaya umalis na lamang ito nang hindi nagpapaalam sa akin. Hinayaan at inunawa ko na lamang ang sitwasyon niya. Samantala buong akala ko papadudot ay hindi ko na makikita pa si Mark Japet Isguera. Pero naging mapaglaro ang tadhana sa amin. Una ko siyang nakita at nakasabay sa LRT1 habang nagmamadali ako noon na i-deliver sa client ang custom-made gown na ginawa ko. Nagkatinginan kami at alam kong namumukhaan pa niya ako. Kaso'y nagulat ako nang bigla itong sumimangot sa akin. Kaya ako bilang ganti ay sumimangot din ako at ibinaling ko na lamang sa ibang atensyon ko. So yun nga, akala ko ay doon na matatapos ang lahat. Pero nagkamali ako dahil pagka-deliver ko sa client ng gown ay nagtungo ako sa kalapit na mall malapit sa LRT1 Central Station. Habang naglalakad sa hallway ay may lalaki palang nakasunod sa akin at nahulog noon ang wallet. Ang wallet ko. Pinulot niya yon at anyong isasauli sa akin kaso the time ay tumawag ako noon sa kaibigan kong si Rachel habang naglalakwat siya sa mall. Then ay kwento ko sa kaibigan kong yung muling encounter namin ni Mark Japet Isguera. Ang gwapo sana ni Mr. Eyebrows. Kaso mukhang mahina kaya pinagpalit. Kung hindi yun Darna, malamang supot yun. Sabi ko habang natatawa. Pero nagulat ako noon nang may humawak sa balikat ko. Paglingon ko sa lalaki ay nanlaki ang mata ko dahil yung lalaking binabackstab ko ang nasa likuran ko pala. Mr. Eyebrows pala ha? At saka anong sabi mo, supot? Baka malula ka kapag nakita mo tong sa akin. Sa puntong yon ay tumawa na lamang si Mark. Bastos, irap ko sa kanya. Pero nanlaki ang mga mata ko nang makita kong nasa kanya ang wallet ko. Bakit nasa iyo yan? Nahulog mo ang wallet mo. Pasalamat ka at ako ang nasa likuran mo. Kasi kung hindi ay sira ang araw mo. Wika niya. Pagkatapos ay ibinigay niya sa akin ang wallet ko. Salamat, nahihiya kong sabi pagkatanggap ko sa wallet ko. Pasensya ka na kung nasimangutang kita kanina. Bad mood lang ako kanina dahil kakabulyaw lang sa akin ng toxic kong boss. Pero nakukonsensya din ako kanina, sorry ha. Sabi pa ni Mark sa akin. Wala yun, ang importante mukhang nakamove on ka na. Richard Gomez lookalike ka na ulit, tugon ko. Natawa naman si Mark sa sinabi ko. Nakamove on na ako. Narealize ko na hindi ako dapat magmukmuk sa pagkawala ni Maridel sa akin. Siya ang nagkamali at hindi ako, kaya wala akong karmang pagbabayaran. Dagdag pa niya.
Samantala pagkatapos noon ay inaya niya akong mag-coffee kami sa loob ng mall, Papa Dudut. At pumayag naman ako. Nung una ay medyo nahihiya pa ako but he insisted at treat daw niya yon sa akin kaya pumayag na rin ako. Ayun, nagkwentuhan kami, masaya namang kausap si Mark at actually madali naman niyang nakuha ang loob ko. At saka naobserbahan ko naman na mabait siyang tao. Pagkatapos noon ay hinatid na niya ako sa labas nang dumating na yung binukong TNVS car. Akala ko, Papa Dudut, na doon magtatapos ang lahat dahil hindi naman kami nagpalitan ng cellphone numbers. Pero isang gabi ay tumunog ang cellphone ko at may nag-message request sa akin. Pag-check ko ay galing ito kay Mark Japet Isguera. Agad ko yung inaccept. Inaccept ko rin ang friend request niya sa akin sa Facebook at doon ay nagsimula ang makulay na friendship namin ni Mark, Papa Dudut. Halos 6 months kaming masaya sa chat tapos kapag may time kami ay nagkikita kami. Hanggang isang araw ay tinawagan niya ako. Vina, may outing kami. Pwede bang samahan mo ko? Ayoko magmukhang kawawa sa paningin ng family ko. Gusto kong isipin nila na nakamove on na ako. Pakiusap niya sa akin. Ha? Akala ko ba nakamove on ka na talaga? Usisa ko. Agad namang sumagot si Mark sa tanong ko. Nakamove on na ako kaso sa family outing na yon, nandun si Maridel. Nagtaka naman ako sa narinig. Ha? Ano naman ang gagawin ng ex mo doon sa family outing ninyo? Asawa siya ngayon ng kapatid kong panganay. Nahihiya niyang sagot. Ano? Pinagpalit ka pala niya sa kapatid mo? Nagulat kong sabi. Oo, Vina. Si Kuya Joaquin ang nakabuntis sa ex-fiancé ko. Although wala na akong nararamdaman kay Maridel, gusto ko lang maipakita sa kanya na kaya kong makahanap ng babaeng higit sa kanya. At ikaw lang yun, Vina. Gagawin mo pa akong panakip butas, ang sabi ko. Malay mo magkatotoo at ikaw ang mapangasawa ko. Nagulat naman ako sa sinabi ni Mark pero hindi ako nagreklamo. Kasi kung ako ang tatanungin noon, si Mark lang ang alam kong lalaking makakapantay o makakahigit sa namatay kong ex-fiancé. At saka nakaramdam din ako ng awa kay Mark, Papa Dudut, kaya pumayag ako sa kagustuhan niya. Pero nang dumating ako sa family outing ay nalaman ko na hindi pala darating sina Maridel at yung kuya ni Mark dahil na rin sa hiya. Pero tinuloy pa rin namin. Ipinakilala ko ni Mark sa mga magulang at iba pa niyang kapatid bilang kaibigan. Madali ko naman silang nakasundo at kinausap pa nga ako ng nanay ni Mark na sana ako na lang daw yung girlfriend ni Mark dahil hindi hamak na mas mabait at mas maganda raw ako kesa kay Maridel. Napangiti na lamang ako bilang tugon. Pagkatapos noon ay niyaya ako ni Mark na mag-swimming sa pool. Noong una ay tumanggi ako pero hinila ako nito palusong sa pool. Sabay kaming lumangoy at sumisid patungo sa pinakailalim. At umahon kami sa lugar kung saan kami lang dalawa. Malayo sa mga kasama. Napatitig si Mark sa akin at nag-blush naman ako ng mga sandaling yon. Bakit, Mark? May dumi ba ako sa muka? Conscious na tanong ko. Vina, sakali bang manligaw ko sa iyo, sasagutin mo ko? Tanong niya sa akin. Naging speechless naman ako sa sinabi niya. Kaya muli siyang nagtanong. Vina, sakali bang sabihin ko sa iyong mahal kita? At gusto kitang mapangasawa, tatanggapin mo ba ako? Oo, why not? Siguradong marami ang maiinggit sa akin kasi kamukha ni Richard Gomez ang asawa ko. Biro ko. Pero hindi tumawa si Mark kaya nagtaka ko. Akala ko kasi nagbibiro lamang siya kaso hindi pala. Seryoso pala siya sa sinabi niya sa akin. Kaya nag-blush lang ako noon at lumangoy pabalik sa mga kasama namin. Kinagabihan ay naghapunan na ang lahat. Kami na ang nag-volunteer na mag-ihaw ng barbecue at tuna pa nga habang ang nanay naman ni Mark ang nagluto ng iba pang mga pagkain. Nagkaroon ng kaunting inuman pero sinabi ko sa kanila na hindi ako umiinom. Hindi ko alam na yun pala ang magpapa-impress sa mga magulang ni Mark. Ayon, kaunting kwentuhan, ikinuwento ko ang aking buhay sa kanila at nakita ko naman na interesado sila sa akin. Puro papuri pa nga ang sinabi sa akin ng mama ni Mark, Papa Dudut, na nakita daw niya sa akin na balang araw ay aasenso ako at maabot ko ang pangarap ko na maging isang sikat na fashion designer.
Bandang 2:00 ng madaling araw nang magpa siyang buong pamilya na matulog. Hinatid naman ako ni Mark sa kwarto ko kung saan roommate ko ang isang kapatid niyang babae na si Ate Michelle. Pero bago ako pumasok sa kwarto ay pinigilan ako ni Mark. May pag-asa ba ako sa iyo, Vina? Tanong niya sa akin. Napahagik-hik ako. Tingnan natin, sabi ko sa kanya pagkatapos. Sana ikaw ang mapangasawa ko. Ako na siguro ang pinakamasayang lalaki. Pag nangyari yon, wika ko. Sa puntong yon ay nakaramdam na ako ng kilig, pero bago pa ako makapagsalita ay hinalikan niya ako sa aking labi. Hindi nakakagulat. Napaka-smooth ng kanyang mga halik. Mararamdaman mo talaga na totoo siya sa kanyang sinasabi na mahal niya ako. Mahal kita, Vina. Sana'y marinig ko rin sa iyo isang araw na sinasabi mo ang mga salitang yan sa akin. Dagdag pa ni Mark. Pero hindi ako sumagot noon sa kanya at sa halip ay nag-good night lamang ako sa kanya. At pumasok na ako sa aking kwarto pero papadudot, hindi ako nakatulog ng sandaling yon dahil sa kakaisip sa mga sinabi ni Mark sa akin. Dahil ng mga sandaling ding yon, napagtanto ko ng parang mahal ko na rin siya. At handa na akong palayain ang mga alaala ni Ryan para ipagpalit sa mga masasayang alaala namin ni Mark. Lumipas ang araw at natapos din ang outing. Kinabukasan habang nananahi ako ng custom wedding gown para sa isang kliyente ay dumating si Mark ng biglaan. May dala siyang bulaklak sa akin. Agad naman akong huminto sa ginagawa ko at nilapitan ko siya, papadudot. Ito ang unang araw ng opisyal na panliligaw ko sa Vina, sabi ni Mark sa akin. Sigurado ka bang mahal mo talaga ako? Panunubo ko sa kanya. Although alam ko naman na mahal niya talaga ako. Pero makulit kasi ako at para akong sirang plaka na paulit-ulit. Well, hindi niyo ako masisisi. Gusto ko lang makasigurado. Mahal na mahal, paglalambing ni Mark sa akin. Vina, ngayon pa lang ay sinasabi ko na sa iyo na handa akong tuparin ang mga pangarap mo. Ryan, pahintulutan mo sana akong pakasalan ng babaeng mahal natin. Pinapangako ko sa iyong iingatan ko siya at hindi siya sasaktan. Sabi ni Mark na siyang nagpaluha sa akin. Hanggang sa pareho kaming nagulat na may pumasok palang paru-paro na kulay puti sa loob ng shop at dumapo ito sa wedding dress na naka-display. Napangiti kaming pareho. Yun kasi ang senyales na masaya si Ryan para sa amin. So ano? Ligaw lang ba ang pakay mo? Sige, sinasagot na kita. Girlfriend mo na ako ngayon. Nakangiting sagot ko kay Mark. Hindi na ligaw ang pakay ko. Kasi ngayon pa lang ay hihingin ko na ang kamay mo. Will you marry me, Vina? Tanong niya sa akin. Napahagik-hik naman ako sa kilig. Mark naman, ang bilis ha. Pero kung seryoso ka talaga, sige, tinatanggap ko. I will marry you. And the rest is history. Isang taon pagkatapos ay nagpakasal na kami ni Mark sa simbahan. Lahat syempre ay invited kahit pa sina Maridel at ang asawa nito. Lahat sila ay masaya para sa amin ni Mark. Sa ngayon, papadudot ay 7 taon na kaming kasal. May 2 na rin kaming anak ngayon at dito kami nakatira sa Marikina City. Patuloy ang pagmamahala naming 2 at masasabi kong hindi talaga ako nagkamali ng desisyon na piliin si Mark bilang asawa at companion for life. Hanggang dito na lamang ang kwentuhan muna natin, papadudot. Sana'y mapili mong itampok ang kwento ko sa Papadudot YouTube channel at Spotify. Muli ay maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat, Vina. Maraming salamat, Vina, sa pag-share mo ng iyong kwento sa Papadudot Stories. Sa totoong buhay ay may saya. May lungkot ang buhay. Hindi ito puro sweet o kilig moments lang dahil dumarating talaga ang pagkakataon na susubukin ng samut-saring challenges ang iyong relasyon. May mga nabibigo sa pag-ibig at masakit yon. Pero hindi ibig sabihin noon ay habang buhay ka nang malulungkot o manghihinayang. Life goes on. Nakakaranas man tayo ng kabiguan pero may pagkakataon tayong bumangon. Huwag nating sayangin ang pagkakataong bumangon at maging matatag lamang tayo sa pagharap sa mga pagsubok sa ating buhay.
Mabigo ka man sa pag-ibig pero siguradong may aral na iiwan ito sa iyo na siyang magagamit mo sa iyong buhay. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Ka-Istorya YouTube channel with daily post at 7 p.m.